Dumami na ang mga nagpapadala ng balikbayan package ngayong magpapasko. Paalala lang po ng mga otoridad, tiyaking accredited ang kumpanyang pagpapadalhan po ninyo at nang hindi kayo maloko. Makibalita tayo kay Marlon Palmahil ng GMA Davao. Panahon ng pagbibigayan ang Pasko. At para sa mga may kamag-anak sa abroad, hindi siyempre mawawala tuwing Pasko ang mga regalong padala. Sa Philippine Postal Corporation nga sa Davao City, napakarami na ng mga nagsisidatingang balikbayan package. Ayon sa post office, karamihan sa mga package naglalaman ng mga damit, tsokolate at iba pang bagay na posibleng panregalo sa mga pamilya ng mga nasa abroad. Para matiyak na makararating ng kumpleto ang laman ng mga kahon, dinoble na ang seguridad sa postal area. Strict enforcement sa kanang monitoring sa mga officials natin diya sa silong nga talaga na very strict sila nga upon receipt of the packages from foreign countries ay bantayan na until such time nga that parcel will be claimed by the addressee. Marami na ring pumupunta sa postal office para kumuha ng kanilang padala. Inaasahang tatagal pa ito hanggang sa Enero. At para hindi magkaaberya sa pagkuha ng mga package, paalala ng post office, kailangan kumpleto ang mga dokumento sa pagkuha tulad ng valid IDs at dapat alam ng kukuha ang naman ito. Ang contents ipa-declare yun actually. Kanang there is an honest unfaithful declaration sa contents on the packages. Dahil inaasahang dadami pa ang magpapadala ng mga balikbayan box, pinaigting na ng Department of Trade and Industry ang kampanya laban sa mga dilisensyadong freight forwarder. Mainam din daw na iwasan ang pagpapadala ng mamahaling gamit gaya ng TV o laptop. May mga pagkakataon daw na nadidelay ang package dahil hindi tama ang declared value kaya nahuhold ang kahon sa Bureau of Customs. Bawal din ang pagpapadala ng patalim, baril, bala at flammable materials. Alamin din kung ang ipadadala ay may kaakibat na buwis. We will be posting notices there, reminders na anything, any articles that are subject to tax, we will tax para maintindihan nila lahat. Marlon Palmahil, Nagbabalita, Pilipinas.